Dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. At ang mag-uwi ng Golden Dove para sa Best Public Affairs Program Host ay si Milky Rugonan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Affairs Program Host, si Milky Rigunan sa Isyung Pambayan. Isyung Pambayan, pagtalakay sa mga kaganapan sa ating kapaligiran. Isyung Pambayan, palatuntunang nagbibigay daan sa pananaw ng taong bayan. Isyung Pambayan. At ngayon, narito ang lingkod ng bayan, Milky Rigunan. Isyung Pambayan, tunang nagbibigay daan sa pananaw. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programang Isyung Pambayan. Ngayon pong umaga po ng Sunday. At mamaya tabayanan po natin ang ating mga balita. It's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the Ganyan ho talaga pag live ang programa. Magandang umaga pong muli Luzon, Visayas, Mindanao. Happy Women's Month sa lahat po ng ating mga kababayang Pinay. Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Bakit nitong Women's Month ay nagkasunod-sunod ang mga issues ng mga sexist comment, misogyny at kung ano-ano pa.
Ako po si Mil Krigunan. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Ngayon pong 8 sa buwan ng Marso 2026. At syempre, alam nyo na po ang naging kontrobersyal na statement ni Representative Bong Suntay ng Quezon City. Abay, galit na galit ang mga grupo ng kababaihan. At syempre ay meron ding pahayag Quezon City Mayor Joy Belmonte. Hindi daw niya pababayaan ang ganong mga salita mula sa kanya mga kinatawan sa Quezon City. Ang pinakahahangaan ko sa lahat ay ang pagkumbaba ng may bahay mismo ni Congressman Bong Suntay na humihingi ng paumanhin sa actress na si Ann Curtis at sa ngalan din ng kanyang mga anak. At sabi nga nung may bahay ni Congressman Suntay ay maging siya ay hindi sang-ayon sa naging statement o naging analogy ni Congressman Suntay sa hearing ng House Justice Committee. Moving forward ay meron ng direktiba ang liderato ng Kamara na imbestigahan ito sa House Ethics Committee. At kahapon, anong araw pala ng Friday, formal na ring nagsampa ng reklamo ang Gabriela Women's Party sa inasal sa mga sinabi ni Congressman Bong Suntay na hindi naman sincero ang ginawang pagsusori. Sa halip ay binigyan pa rin katwiran yung kanyang naging example na kumbaga ay analogy doon sa hearing para sabihin na hindi naman daw gagawin. Naisip lang daw at ito ay produkto lang ng kanyang imahinasyon. Ito po yung example niya dun sa sinasabi ng tinatalakay ng House Justice Committee yung usapin ng other high crimes. Isa sa mga nakapaloob sa impeachment complaints against the Vice President, Sara Duterte. Kaya yung sabi niya, yun ang naging analogy niya, example niya, yung nung makita umano niya si Ann Curtis. But anyway, siya po ay inabot na ng katakot-takot na mga batikos. At ihintayin po natin dyan ang magiging aksyon ng House Justice Committee sa pamagitan ng kanilang chair na si Congressman 4Ps Representative J.C. Abalos. Ang maganda ho noong Tuesday ay hindi na po hinintay ng liderato ng Kamara na magsampa pa ng formal na reklamo. Inatasan na po ang komite sa plenaryo na simula ng investigasyon against Congressman Bong Suntay. At sinundan po ito noong Friday ng formal na reklamo ng iba't ibang mga samahan ng kababaihan sa pangunguna ng Gabriela. At sa ibang mga balita, kamusta po ang ating mga kababayan sa iba't ibang panig po ng mundo, lalo na po ang mga nasa gitnang silangan? Naway kayo po ay nasa mabuting kondisyon at kalusugan at yun ho sa mga concerned government agencies ay ginagawa lahat ang paraan para matiyak ang inyong kalusugan at kaligtasan sa panahon po ng krisis dyan po sa Middle East. Ang parawagan ko lang kasi yung mga pagtaya po dito sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo kung tataas o kung tatagal ang krisis dyan sa Middle East. Grabe yung itataas. Pero ang pakiusap ko lamang ho sa ilang mga kumpanya ng langis at sa mga nagbebenta ng produktong petrolyo. May mga report ho kasi ngayon sa mga probinsya, umaabot na daw po ng more than 70 pesos kada litro ang presyo ng produktong petrolyo. Wag naman ho ganon. Wag naman ho tayong magsamantala sa ating mga kababayan. Wag ho tayong magsamantala at kunin ang sitwasyon
para ho kumita at kumbaga ay para ho sa expense ng atin pong mga motorista at ng atin pong mga consumer. Ito po yung panahon na magtulungan. Alam nyo po ay ang dami na nga ho mga suggestion ngayon. Kumbaga ay 4-day work week, work from home, mga online classes para maibsan kung sakasakali ang sobrang epekto ng presyo, pagtaas ng presyo ng produktong petrol. At sa Kongreso at Senado may mga patakaran. May mga pinag-aaralan po sila ngayon na suspension ng ipinapataw na fuel tax sa mga produktong petrolyo. Pero yung mga suspension pong ito sa fuel tax ay hindi po pangmatagalan kaya ano pa ba ang pwede na gagawin po ng gobyerno para maibsan ang impact nito sa presyo po ng mga pangunahing bilihin at syempre ho doon sa mga serbisyo rin. Dahil alam nyo po pagdating sa usapin ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, chain effect po yan Bukod ho sa presyo, tataas din ang presyo ng produkto ng serbisyo at mga pangunahing bilihin. Ayan, pinag-aaralan ulit yung pagbibigay sa kanila ng fuel discount doon sa mga nasa sektor ng transportasyon. Anyway, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat po ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig po ng mundo. Alam kong kayo po ay nakatutok sa mga ganap dito po sa ating bansa. At ngayon pong mga ganitong panahon alam kong kayo ay 24/7 na nakatutok sa DZRH. Ano man pong weather, ano man pong time zone, kayo po naroroon sa iba't ibang panig po ng mundo. Ay kami po ay nagpapahatid ng pagbati po sa inyo at salamat sa pagtutok. At dahil ang Marso ay Women's Month, marami pong mga ganap ngayong buwan na ito, lalo na po sa mga kababaihan. Pero ang sabi ko nga po, at yung mensahe ni Miss Ann Curtis, napakaganda. Hindi niya po nababasa ang buong-buo ang kanyang mensahe. Sa Instagram, doon niya po pinost ang kanyang mensahe. Ang sabi nga ho natin, tayong lahat na mga kababaihan, ang respeto sa karapatan ng mga kababaihan ay hindi lamang po dapat ipinatutupad tuwing Women's Month, buwan ng Marso. Ito po ay dapat ipinatutupad sa buong taon, hindi lamang po sa mga kababaihan, kundi sa lahat po ng uri o kasarinlan, sabihin na ho natin, lalaki man o mga nasa miyembro po ng LGBTQ+. Dahil marami na rin ho tayong batas tungkol dyan at hindi na ho tayo pwedeng nagbibiro lang at sabihin ho natin, nagbibiro lang naman ako imahinasyon ko lamang ho yan. Alam mo, nung narinig ko po yung sinasabi ni Congressman Bong Suntay sa hearing ng House Justice Committee, nagtatype pa naman ako ng report ko kasi malapit na ako mag-standby. Sabi ko, ano yung sinabi niya? Di ba ang mga mambabatas natin, dapat sila ang unang nakakaalam? Dahil may batas na po tungkol dyan. But anyway, dahil po sa selebrasyon ng Women's Month, ngayong buwan po ng Marso, sa pagbabalik po ng isyong pambayan, mga kasama po natin, dahil mamaya meron po malaking pagtitipon dyan po sa Liwasang Bonifacio. Kaugnay ng Women's Month at ito ay papangunahan ng Gabriela. Sa pagbabalik ng isyong pambayan, mga kasama po natin dito po sa ating programa, Representative Sara Elago ng Gabriela Women's Party List. Ako pong muli si Milky Rigunan, samahan po ninyo hanggang alas 9 at ang oras sa buong Pilipinas, 8:16 ng umaga. Amoy
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Oras sa buong Pilipinas, 8:21 ng umaga. Ako pa rin ho si Milky Rigunan. Samahan po ninyo hanggang alas 9 sa Isyong Pambayan. Ngayon pong araw po ng Linggo. At syempre binabati po natin ang lahat ng ating mga kababayan, mga kababaihan. Happy Women's Month. At kapag sinasabi ho natin mga kababaihan ay syempre isa ho sa mga grupong lagi ho nating hinihingan na mga pahayag tungkol ho dito. Of course, Gabriela. Nasa linya po natin ang kinatawan ng Gabriela Women's Party List Representative, Sara Elago. Ma'am, magandang umaga. Welcome sa Isyong Pambayan. Magandang umaga. At sa lahat na nakikinig sa atin dito sa Isyong Pambayan ng DZRH. Isang palaban na araw ng mga kababaihang anak pawis sa lahat. International Working Women's Day. Aba, unang ano pa lang yan, unang pagbati pa lang yan ni Mama Sara, pero talaga nga malaman na. Unang-una, siya po ay patungo ngayon dyan sa Liwasang Bonifacio. Ay kunin muna natin yung kanyang pagkakataon bago magsimula ang programa. Pero ma'am, ano po itong mga gagawing kumbaga ay pagtitipon dyan sa Liwasang Bonifacio kaugnay ng Women's Month? Milky, sa iba't ibang panig ng ating bansa, ang mga kababaihan nagtitipon-tipon para ipanawagan na labanan ng abuso. Kasi nakita natin kay 2026 na ang dami na nating mga batas na napasa laban sa mga bastos, laban sa abuso. Naglipana pa rin ngayon at marami pa rin hindi nananagot. Pangalawa, ang mga kababaihan din ang pinakapumapasa ng krisis natin ngayon sa taas ng presyo ng bilihin, yung pagsirit sa presyo ng langis, mababang sahod at kawalan ng trabaho. Ayan, kaya ang aming panawagan, yung value-added tax na 12% ay tanggalin na. Kasi yan ang isa sa pinakamagbibigay ng relief sa panahon ngayon. Dagdag pa yung excise taxes sa langis. Pwede nga makababa ng mga presyo ng pagkain, ng pangunahing bilihin, kung ang hakbang na yan ay gagawin agad ng mga tao sa kapangyarihan. Lalo-lalo na ng Malacanang. Alam mo, Ma'am Sara, napansin ko, kahit wala pa noong krisis sa Middle East, ang lagi mong panawagan, ang laging release ng iyong tanggapan noon ay tungkol sa suspension ng value-added tax. Ngayon naman, lumaganap ang kumbagay pagsuporta na suspindihin din ang tungkol sa fuel tax. Pero ma'am, I'm sure na pag-aralan po ito ng inyong tanggapan. Magkano halimbawa ang mawawala sa gobyerno sakaling suspindihin natin ang VAT dahil meron ho tayong krisis na kaharapin din epekto ng mga nangyayari po dyan sa Middle East? Yes, hindi na nga lang kumbagang suspension yung ating panawagan. Suspension siguro urgently, ganyan. Pero eventually yung pagsascrap talaga ng 12% VAT. Kasi naalala mo last year, ang tindi ng mga issues sa corruption, billions of funds ang involved sa kung ang laki pala ng ninanakaw sa pondo ng bayan na nanggaling din sa pinaghihirapan ng buwis ng ating mga kababayan. Dapat bawasan na itong mga regresibong buwis. Hindi lang itong VAT. No? Regresibo dahil mayaman ka, mahirap, milyonaryo ka, hindi, may trabaho ka o wala. Pare-pareho yung impact sa atin. O lahat tayo pinapatawan ng VAT. Ayan. Kaya yan ang isa. Ako sa basic necessities, kung yun yung unang tatanggalan po natin ng VAT. So, nasa collection niya ng 500 to 600 billion. Yan ay katumbas lang ng mga nawawala po sa atin dahil sa mga yung kakulangan, mga inefficiency sa tax collection, mula sa BIR, sa customs. Kaya, kumbaga, imbis na regressive na taxes, ang kailangan natin gawin yung efficiency sa tax collection. Ng BIR, ng customs, tapos magkaroon din tayo ng mga progressive taxes such as yung wealth tax. Matagal na yan pinopropose sa Congress, pero hindi naman dinidinig. Walang seryoso na pag-uusap tungkol dun sa
billionaires wealth tax. Kumbaga, dadagdagan natin ng buwis yung mga bilyonaryo dito sa ating bansa. Yun lang yung ilan dun sa ating mga proposal. Siyempre, kadikit niyan nung pagpapaunlad ng ating ekonomiya sa pamamagitan ng pag-invest sa local agriculture at industries. Sa ngayon kasi puro infra na nagiging ghost projects na kinokorrupt. No? Pero yung direct support para bigyan ng subsidy yung ating mga farmers, fisher folk, yung micro, small, medium enterprises. At yan yung mga nakikita natin ng mga pamamaraan para suportahan yung mga maliliit na negosyo, yung mga local producers natin para lumikha pa ng trabaho. Yan ang mga plano ngayon at isinusulong sa Kongreso. Ang Gabriela, sabi mo nga ay abolition ng VAT. Meron din nagsasabi, suspindihin muna ang fuel tax dahil makaapekto ito sa pagtumagal ang krisis sa Middle East. Pero ngayon meron mga sinasabi na ngayon pa lang pag-aralan na yung mga measures para maibsan ang impact ng krisis sa Middle East. Isa ho sa mga lumulutang ngayon ay yung 4-day work week. Ano po ang tingin po dyan? Dahil, of course, marami tayong mga kababaihan na mga manggagawa. Ano po ang, kumbaga ay opinion po nila at naipaparating po sa Gabriela? Yes. Well, yung first, hindi pa malinaw na kung paano yung magiging impact. Pag sinabi mo kasi manggagawa, syempre, iba-iba din yung kanilang mga status. Diba? Contract of service, yung mga contractual, mga project-based, irregular, ganyan. Kaya marami pang mga katanungan dito sa 4-day work week. Kung mapapareho din ba yung sahod. Kasi marami tayong mga manggagawa na no work, no pay or daily wages ang meron. Arawan ang kanilang swelduhan. Kaya yung immediate impact kung magiging 4-day work week, yung mga daily wages lamang ang kinikita, edi mababawasan sila ng kita. So, ang question doon, will there be additional hours per day? And will they be paid, the due overtime pay? So, yan lang yung isa. And then, bukod sa adjustment sa working hours, I think yung pag-suspend and eventual scrapping ng excise taxes sa oil and petroleum products, something that must be discussed on the table. Kasi matagal nang na-breach na sinasabi nila na $80 per barrel na presyo ng langis sa pandaigdigan. I think nasa more than 80 na ngayon. So long overdue na dapat sinuspend yan. At eventually, hindi man agad-agad, makonsider din natin yung pagtatanggal nitong excise taxes. Kasi pag buwasan natin yung buwis sa langis, yung impact niyan sa local producers, deliveries ng pagkain sa mga palengke, at marami pang ibang may kinalaman sa ekonomiya, pamasahe, transportation. Meron talaga yung ripple effect of kung i-ensure natin yung mababang presyo ng langis. At the same time, yung development din ng napakayaman na pwedeng source ng renewable energy dito sa Pilipinas. Marami kasi tayong dapat na i-consider na ngayon dahil mukhang matatagalan ang sitwasyon dyan sa Middle East. Isa sa mga issue ngayon, of course. Sana matigil na. Sana matigil na, ma'am, ano? Isa po kami sa nananawagan talaga, no to war. Alam naman natin, kababaihan at mga bata ang pinaka nagsasuffer sa ganyan pong sitwasyon. Ayan. Kaya we join everyone who are calling to stop the USSL war on Iran. And hindi lang po sa parte na yan ng mundo, sa iba't ibang panig din ng daigdig may nangyayaring digmaan. At interventionist ng mga hakbang ng mga malalaking bansa sa mga maliliit. Sana po matigil na yan. Sana nga matigil na yan ang panalangin nating lahat. At nabanggit nga ni Congresswoman Elago ang mga kababaihan at mga kabataan. Itong Gabriela ay of course hindi po natutulog pagdating sa mga abuso sa mga kababaihan at mga kabataan. Ma'am, babalikan kita, magpo-pause lang for commercial break dahil pag-usapan naman natin ang ganap sa Kamara na I'm sure
ay formal lang nagreklamo ang Gabriela at meron na ring utos ang liderato ng Kamara sa Ethics Committee na imbisigahan si Representative Bong Suntay. Babalikan ko mamaya sa ilan munang mga patalastas pero mamaya ay makakausap uli natin Congresswoman Sara Elago ng Gabriela Women's Party List. Sa pagpapatuloy po ng isyung pambayan, oras sa buong Pilipinas, 8:31 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Mga eksperto, dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match po ng entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
kasunod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan. Oras sa buong Pilipinas, 8:37 ng umaga. Ako po si Mil Krigunan, samahan po niyo sa Isyong Pambayan hanggang alas 9. At sa mga late tuner, ang aking pong panahon ngayong umaga dahil Women's Month. Ang kinatawan po ng Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago. Magandang umaga pong muli. Milky at sa mga nakikinig at nanonood sa DZRH, magandang umaga muli at palaban na buwan ng kababaihan sa lahat. Palaban na buwan ng kababaihan, napaganda naman nun. Ma'am, ito, marami na tayong batas para maprotektahan ang syempre karapatan ng ating mga kababaihan, pero narinig ko yung isa mong interview statement na merong dapat amyendahan sa mga batas na ito dahil may gray area na walang pananagutan. Halimbawa, ito ay manggaling yung pamabastos sa isang public official. Pwede po bang pakipaliwanag ito, Ma'am Sara? Yes, tungkol ito sa una bago ako magpunta dyan, nais kong batiin at bigyang pagpupugay ang lahat ng kababaihan na lumaban para maipasa natin ang mga batas na yan bilang proteksyon sa mga kababaihan. Kasi sila talaga yung mga nangunay mula sa Magna Carta of Women, sa anti-sexual harassment, sa bawal bastos law. At ang lahat ng batas na ito, hindi lang yung mismo pananagutan ng mga power holders, ng mga public officials, ang dapat nakalagay Pero sa totoo lang, ang expected sa amin bilang public officials ay yung mismo pagmumodelo na kung paano ba ipapatupad ang mga batas na ito. Kaya halimbawa, kung Safe Spaces Act, na bawal bastos law, malinaw na bawal ang sexist, misogynistic remarks, ang mga sexual comments, dapat mismo kami ng mga mambabatas, mga pampublikong opisyal, yung magiging modelo at halimbawa po yan na hindi mambabastos. Kaya marami talagang nagalit, diba, na may nangyari sa isang public hearing na ganitong kaso. May mga amendments ngayon sa Safe Spaces Act na gusto nating bigyang prioridad ng Kongreso at Malacanang. At yun yung paglalagay ng provision ng malinaw na pananagutan ng public officials na dapat mas mabigat po ang magiging parusa. Kasi public officials nga pinagkatiwalaan ng publiko. At hindi sa dapat ang mangunguna sa paglabag sa mga batas tulad ng bawal bastos. So ito, amendments lamang sa Safe Spaces Act. Aha. Yes. Kasi parang ang sabi mo nga, doon sa probisyon ng batas, walang direktang pagtukoy ng mabigat na parusa kung ito ay gagawin ng isang opisyal ng gobyerno. For example, Congressman Bong Suntay, wag na tayong lumayo. Congresswoman Sara. Teka lang, nawala yata ang signal ni Ma'am kasi siya ay nasa liwasan. Ayan. Yes, go ahead po. Yes. Oo. Ang nakalagay kasi sa Safe Spaces Act, ang malina doon, yung mga government employees, meron yung mga pwedeng administrative sanctions bukod pa dun sa violations sa Safe Spaces Act. Pero ang covered na government employees. So sa amin, ang mag-a-apply, since members kami ng House of Representatives, ay hindi ng House of Representatives. So ang isa sa mga pwedeng maging bunga ng pagpapatawag ng meeting ng Committee on Ethics and Privilege tungkol dito ay yung pagkakaroon din ng institutional change. Magkaroon ng amyenda sa rules ng House na dapat may malinaw na prohibition sa gender-based sexual
harassment remarks. Number 1 yan. Tapos number 2, yung mandatory na gender sensitivity training for all members, old and new, or returning man. And then third, magkaroon ng malinaw na reporting at accountability mechanisms. Kasi kung sa employees ng house, sa secretariat ng house, sa mga staff sa house, meron yan. Pero paano pag ang involved ay mga house members? Yan ho ang gusto natin makita na malinaw na policy ng House of Representatives. Oo, dun sa rules, no, Mama Sara. Bagay, magandang punto yan. Kasi nga, kung meron provision sa mga empleyado, paano kung ang gumagawa po nito ay yung mga mismong mga mambabatas? Right. At dapat nga mas mabigat pa kasi kami kumbaga ay may malinaw na responsibility na i-uphold to ang ating mga batas. At I'm sure hindi po pababayaan at palalampasin ng Gabriela Women's Party ang anumang pambabastos sa mga kababaihan at mga kabataan natin. So, meron pa rin tayong... Sige po. Ang hiningi po ng ating mga kababayan, syempre nandiyan ang ating mga pahayag na napakahalaga kasi yan yung pagbabasag ba ng katahimikan sa harap ng abuso. Kasi usually yan ang nagiging tendency diba? Siyempre may tako. Dati hindi pa nag-uusapan yan di ba? Ngayon at least ay malaya na tayong maghayag ng mga reklamo. Ayan, naputol ho tayo, no? Ay, may malapit na kasi ako sa liwasan. So, sa tingin ko, usually kasi pag may mga big mobilization. Medyo humihina yung signal. Yung signal, Pero ma'am, ayan sa amin. Go ahead po. Yes po, sige po. Ma'am, so I'm sure ito ay babantayan ng Gabriela ang usapin ng karapatan, respeto sa mga kababaihan. Pero kayo po ay susuporta naman, ay maiba ko ng topic, sa impeachment against the Vice President. Kahit na ibasura po yung inyo pong, kumbaga i-endorso sana na impeachment. Opo. Yes, Kong. Reaction na lamang po doon sa impeachment na isusulong po laban sa pangalawang Pangulo. Kasi si Ma'am Sara ay patungo ngayon ng liwasan. I'm sure marami ng tao doon. Kapag may mga malalaking pagtitipon, humihina po ang signal. Ayan ang telepono. Yes, Congresswoman Elago. Yes, ma'am. Although nasa linya siya, no? Sige, tawagan ulit ni Wina. Dahil sabi niya sa atin, siya ay malapit na sa Liwasang Bonifacio. May pagtitipon ngayon doon. Ang pangungunahan yan ng Gabriela Women's Party List. Congresswoman Elago, magandang umaga pong muli. Yes. Ayan, ayun. Happy Women's Month ulit. Isa po yan sa mga nilalaban natin. Serbisyong panlipunan kasama ng internet. Ma'am, malapit ka na nga si Liwasan at I'm sure 9 o'clock ang pagsisimula ng programa. Pero kayo po ay susuporta naman sa isinusulong na impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Yes, bilang isa sa mga endorsers ng first verified impeachment complaint na naset aside nga doon nilalaban natin na dapat nga yan ay nasama sa talakayan, hindi tayo matitigil sa pagsuporta sa pagtuloy-tuloy nitong impeachment proceedings dahil interest naman ng publiko na malaman yung buong katotohanan at magkaroon ng pananagutan kapag napatunayan na may mga paglabag, may mga pag-abuso sa diskresyon, lalong-lalo na sa paggamit ng daan-daan milyon na confidential at intelligence. I'm sure inaral po ninyo ang mga complaints na ito. Ano ba ang tingin ng Makabayan Bloc na pinakamalakas na magdidiin na impeachment laban sa pangalawang Pangulo? Yung malinaw kasi na nakita natin, yung abuse of discretion sa paggamit ng confidential at intelligence funds, meron pang record ng fabrication mismo, yung mga documents na pinasa sa COA, yung paggamit ng mga peking pangalan. Lahat ito sa kabuuan ay nagko-constitute nung pagkakanulo sa tiwala ng publiko. Diba? Expected nga sa amin yung pinakamataas na standard ng pagiging tapat sa paggampan sa aming tungkulin. Ayan, kaya kung nakita natin na may panloloko o kaya may pagtiteke na sa mga dokumento, ayan ay isang bagay na hindi dapat tularan ng sinuman at dapat may malinaw dito na pananagutan.
At abangan natin dahil ayaw ni Congresswoman Jervil Luistro na maantala ang hearing. Kahit daw walang sesyon, magtatrabaho ang House Justice Committee. Anyway, ma'am, baka meron po kayong panawagan ulit, mensahe ngayong Women's Month sa ating pong mga kababaihan. Nasa inyo po ang pagkakataon, Congresswoman Sara Elago. Sa ating mga kababaihan, sa lahat ng mga nakakaranas pa rin ng misogyny, sexism, pambabastos, pagmamaliit sa boses ng kababaihan. Hindi kayo nag-iisa. Hindi kayo nag-iisa na titindig at lalaban dito. Bagamat nahihirapan tayo, malinaw pa rin naman ang paninindigan ng mga kababaihan na kahit naaapi at pagsasamantalahan, hindi tayo titigil at hindi tayo mananahimik. Sama-sama nating ipaglaban ang nakabubuhay na sahod, pagpapataba ng presyo ng bilihin, pagpapanagot sa mga korap na nagnakaw ng buwis at para sa pangarap natin na lipunang malaya sa bastos, malaya sa diskriminasyon, malaya sa pang-aapi, malaya sa pagsasamantala. Maraming salamat sa lahat ng ating mga nakinig at nanood dito sa DZRH. Maraming salamat, Milky. Maraming salamat, Congresswoman Sara Elago, ang kinatawan ng Gabriela Women's Party List. Dahil siya po ay magsasalita maya-maya ng konti dyan sa Liwasang Bonifacio. Magandang umaga. Salamat po, ma'am. Ang sabi ko nga ay ang Women's Month, buwan ng Marso, ay hindi lamang po selebrasyon para sa mga kababaihan. Ito po ay paalala sa mga karapatan at pagrespeto sa atin pong mga kababaihan. At sa pagbabalik po ng Isyung Pambayan, marami pa po tayong mga balita at mga report at may mga lakad ngayong umaga ito, baka kayo po ay mali. Merong may libreng sakay, di ba, sa LRT ba, MRT sa mga kababaihan ngayon? Pakitignan na lamang po sa kanila pong website. Oras sa buong Pilipinas, 8:48 ng umaga. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado!
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Oras sa buong Pilipinas, 8:53 ng umaga. At dahil pong Women's Month ngayon buwan po ng Marso, itong magre-report sa akin ay ito isang Wonder Woman ng Operation Tulong. At ngayong umaga ay may palugaw ang Operation Tulong sa mga nasunugan po dyan sa Nia Road, Quezon City. Magandang umaga, may binauhan, RH13. Kamusta ang palugaw ng Operation Tulong? Hi, Bakit Milk? Magandang umaga. Actually, mainit na umaga na. Napakataas na sikat ng araw, Milky. Pati yung lugaw mo, mainit. Oo, mainit naman talaga. Oo. Ito yung lugaw na talagang pag kinain mo, pasok yung dila mo pag di ka nag-ingat. Kasi talagang magagaling yung ating team. At ubod ng sarap, Tulong. Oo, yun naman ang lagi nating naririnig, hindi sa atin ang galing. Oo. Naririnig natin sa lahat ng ating napapakain ng lugaw. Pero Milky, kanina maaga pa lang, as early as bago mag 7 o'clock, ay humataw na tayo mula dyan sa Pasay City papunta dito sa Quezon City sapagkat napakarami ng mga nasunugan, Milky. Actually, wala pa silang mga actual na bilang. Meron lamang yung mga running numbers na nakukuha natin. According to them, almost 1,500 families. Tapos, 9 evacuation centers, Milky, ang kinaroroonan. Meron silang 3 malalaking evacuation center. Yung isa, Pinyahan Elementary School. As of kagabi, from team po ng Social Services and Development Department ng Quezon City, ang kanilang chief, si Ms. Lay Salvador, base dun sa mga ibinibigay sa atin ng mga figures ng kanilang mga social worker, ang Pinyahan Elementary School merong 1,150 na evacuees, about 418 families, Milky. So kung may imagine, dami niyan. Meron silang mga modular tent. Oo. So alam mo naman ang Quezon City, medyo talagang medyo malaki-laki talaga ang maasahang suporta dahil malaking syudad dito. Actually, kagabi nakasabay natin sa ating ocular si Mayor Joy Belmonte at nakausap natin na sandali tungkol dito sa mga ibinibigay na tulong para sa mga evacuees na nasunugan dito sa may Nia Road sa Quezon City. So, Pinyahan Covered Court, another malaking evacuation center, 1,122 ang katao ang naroroon, about 401 families, and then meron pa silang covered court, Nia covered court, meron 1,080 individuals, 434 families. Meron silang katabi nitong Pinyahan covered court ang San Isidro Labrador Church. Ayan, pero ito, a little, katabi lang, pero meron pa rin nag-stay dito, kaya lang nagmimisa ngayon, kaya medyo, tumabi muna yung ating mga evacuees, 96 individuals with 41 families, and then meron pa, meron sa seedlings na sinasabi nila, and then a lot. So ngayon, maaga pa lang kanina bago mag 7 o'clock, ang tinungo natin ay ang Pinyahan covered court
At doon tayo nagsimula ng ating paalmusal na mainit na lugaw. Sabay-sabay naman. Meron na, kanina maaga din, nakasabay natin ang team ng Social Services Development Department, Milky. At itong palugaw na ito ay again, Milky, hatid sa atin ng ating lagi-laging partner, ang lingkod Lapid, Senator Lito Lapid. Kasi si Senator talagang nakamonitor sa atin. Lito Lapid. Oo. Actually, nakamonitor sa atin lagi. Siya mismo sa kanya nanggagaling, Milky, no? Yung pagsasabi na, baka pwede tayong doon tayo, lagi naman tayong naka-ready para dyan, Milky. So, nakakatuwang partnership na kaagad-agad, siyempre, kailangan nating tumugon. Kaya kagabi ay magdamag ding Hinanda na. ating team palugaw. Oo. May, ang laki ng mga bilang na binabanggit mo, yung mga bilang ng pamilya pa lang, hindi pa natin nababanggit ito yung number ng mga individual na apektado ng sunog. Gaano ba karami yung ipapakain nating palugaw dyan? Sapat ba yan? Kasi I'm sure marami pang mga evacuation centers ang inyong pupuntahan. Oo, tama ka dyan, Milky. So we can feed 1,500 persons. So ngayon, maaga pa lang nagpinyahan tayo. And then yung mga heads of the family, actually may pinapasundo ng city government dahil merong mga ayuda din silang tinatanggap, Milky, bukod pa dun sa mga meron na rin silang pasopas kanina kasabay nung ating palugaw, pero syempre mga kababayan natin, ang dami yan Milky, sabi mo nga ang dami. Kaya kaya pati tayo pagka marami pa tayo kaninang naabutan, natutulog, but then sabi ko sige, pinaikot natin yung ating team at sila mismo yung nagdala na para nang sa ganun maiwan dun sa kanilang mga modular tent, pero kakainin yung ating mga kababayan, di ba? So pero marami kanina gising na dahil pagka naggaling ka ng EDSA papuntang NIA Road, Milky, makikita mo dami na, aga pa lang gising na yung mga nasunugan at nandun sa mga areas nila nasunog nilang mga bahay. Kaya makikita mo come and go yung mga evacuees mula dun sa kanilang mga malayo-layo yung mga evacuation center. Malapit lang itong NIA covered court. So nasa loob tayo mismo ngayon ng compound. Nandito na tayo. Pangalawang evacuation center yung ating tinungo, Milky. At nandito na tayo sa NIA covered court, dito mismo sa may compound ng NIA. Kaya ngayon tuloy-tuloy ang dami kapag umikot ka sa loob ng evacuation center, talagang makita mo, Milky. Oo, pagkarami-rami. Even yung mga pets nila, yung mga pets, alagang aso. Mga alagang aso. Meron namang mga area na nasa labas at meron silang mga kulungan. Milky, mabilis lang, katabi ko lang ang lingkod Lapid. Oo, si Florante Rosales na aking side by side andito. Andyan pala. Partner, magandang umaga, paring Tuwan, kamusta na? Maring 1-2. Anong number? Kamusta ka? At salamat sa salamat sa kooperasyon tulong, sa Operation Tulong. Oo naman, Milky, kasi itong boss natin, si Senator Lito Lapid, alam mo namang malapit sa puso ng masang Pilipino, kaya every time na meron siya napapanood na sunog sa TV o nabalitaan sa agad na tinitimbre sa atin at kaya atin may kinatawagan agad natin para mag-prepare ng mainit at masarap na palugaw sa ating mga kababayan na susunugan. Hindi lang yung sa mga nasusunugan, Manang Milky, pati sa mga nabaha, yung mga nabinagyo, yan, lagi tayo nagre-responde sa mga ganitong panahon na pangailangan. Kita mo naman yung RHTV, talagang tinago yung litrato mo, ha? Andun sa screen ngayon ng RHTV. Florante Rosales. Ayaw ba i-delete? So, patuloy ang pagganitong mga insidente. Although ayaw nating mangyari to, no, Flor? Pero nakahanda ang inyong tanggapan din na tulungan yung ating mga kababayang apektado. For example, ng sunog. Handang-handa ang Lingkod Lapid, Manamiki, sa anumang tawag ng DCRH Operation Tulong, siyempre ng ating Wonder ang boss mo na si Wonder Woman. Sa inyong dalawa. Happy Women's Month sa inyong dalawa. Salamat, Flor. Sa inyong pagtulong din sa ating mga kababayan sa paghatid ng tamang balita, hindi fake news. Salamat, Manamiki. Salamat. See you soon. At pumapalo ka na daw. Good to hear that. Ay, nako. Ikaw lang ang inaantay ko.
Ayan. Good to hear that one. Oo. Sige, laro tayo soon. Maglaro tayo soon. Okay. Oo. Salamat. Salamat. Florante Rosales, isa sa mga masipag na kinatawan ni Senator Lito Lapid. Oo nga, ang partner ko lagi. And nagulat ko, ang agad dito nagising. Oo. Halos sabay kami dito. Kaya Sumugod sa sabi ko, niya. wow, okay to. Oo, mas okay kapag ang iyong mga partners kasama, di ba? Para iisa kayo, magkatuwang. Tapos paglilipat na, may nauuna, may advance. Ayun. Oo. Sanay yan si Flor, yung mga leapfrogging ng mga ng mga MRO, 'di ba? Yung paglipat ng isang lugar, dapat meron na nakaantabay doon. Oo, may mga nakantabay kasama din ang ating side by side ang ating team operation tulong kasi alam mo naman ang preparation natin pag ganito, mabilisan bakit milk. Di pwede kasi kailangan nating mahabol yung oras ng pagkain lalo na pag breakfast. Yung mga nabiktima na sunog. Dahil tulong-tulong nakikita ko dito yung tanker ngayon ng Manila Water, di ba? So may mga provided naman. And medyo mahigpit ang Quezon City government sa mga evacuation center. Talagang yung mga kababayan natin tinuturuan na maging malinis doon sa kanilang mga areas. Bucket milk, alam mo naman pag magsama-sama, mahirap-hirap yan. Oo nga. Di ba? Daming kalat. At saka hawaan ng sakit. Kaya naririnig mo kanina, teka lang, yun lang tayo. Naririnig mo kanina yung nag-a-announce na oras na siguro para maglinis. Diba? At yung paggamit ng mga toilet. So yan yung But anyway, so tuloy-tuloy tayo. Mukhang malapit na tayong matapos sa dalawang evacuation center pa lang ito, Milk, ay nakapag... antabayanan ng pag-ikot na Operation Tulong. Oo. Baka makalipat pa tayo. Hopefully, magkasya pa yung ating, parang, imagine mo 1,500 Milk yung ating palugaw na yan. Mukhang taob na yung apat na kaldero. Isa na lang. Oo, so baka maabot pa natin yung isa. Actually, yung Tiniahan Elementary School, isa din yun. 3 malalaking evacuation centers ang talagang tinututukan natin. But then, yung Tiniahan Elementary School, napakarami din doon. Nasa 1,000 plus individuals pa rin. Galing tayo doon kagabi. Kaya lamang, merong exams ang civil service. Kaya medyo limited yung movement ng mga evacuees muna doon in the meantime hanggang mamaya pagkatapos yata ng exam. Kaya kaya tingnan natin kung pwede na tayong makapunta doon if ever na hindi maubos yung ating palugaw dito kasi everybody ay lumalabas naman, alam nila pagka meron ng meron ng magpapakain, meron ding nag-guide sa kanila at nagsasabi pwede na silang pumila. So yan, Milky, ang ating update. Salamat, ngayong Marietta. Sunday, happy Sunday. Happy Women's Month. Happy Women's Month. Buwan ng kababaihan sa ating lahat. Sa pangalan ng buong pwersa ng DZRH, Operation Tulong, ang ating team, Palugaw, simula pa kagabi. Ayan, ating mga piloto, si Mike Lumaban, si Clifford, si Cliff, apelido ni Cliff. At siyempre, ang ating buong pwersa na agad ng ating masisipag na Palugaw team. Mula dito sa RIA Covered Court sa Quezon City. Ako naman may binauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang Wonder Woman ng Operation Tulong, Marietta, may binauhan. Iikot pa sa iba't ibang mga evacuation center kaugnay ng naganap na malaking sunog dyan po sa Nia Road sa Quezon City. At ang buwan ng Marso ay Fire Prevention Month, kaya mag-iingat po tayo. Happy Women's Month uli sa lahat po ng mga kababayan natin, kababaihan. Dito man sa ating bansa at yung mga nasa abroad. Naku, lalo na yung mga kababaihan mo nating nagtatrabaho sa malalayong lugar, malayo sa kanilang pamilya para man lang magkaroon ng kita, magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Saludo po ako sa inyo. Antabayanan Giselle Ricafort at Edniel Parosa. Babalik po ako, God willing, sa susunod na linggo alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ako po si Milk Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ang oras sa Luzon, Visayas at Mindanao, 5 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Galing-galing mo, Smart Dishwasher.
washing paste ko.